Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa ating Panginoon. So, talagang ang Diyos lang po ang source ng lahat na meron po tayo. Buhay natin, kalakasan natin, lahat ng bagay na meron po tayo ay buhat sa Panginoon. Kaya tunay na isang malaking pribilehiyo na sa Kanya din po natin ibalik ang nararapat na pasasalamat. So, salamat sa Diyos, provision, sa kung paano po kumilos ang Panginoon sa ating mga buhay, sa bawat isa po sa atin. So, talagang hindi po tayo exempted sa mga pagsubok. Meron po tayong kapatid na nawalan po ng mahal sa buhay. Meron po tayong kapatid na nagsastruggle sa mga iba't ibang pangangailangan. Maraming mga bagay na ipinapakita sa atin ng Panginoon na huwag tayong umasa sa lahat ng meron dito sa lupa o sa mga bagay na nandito lamang sa lupa. Kundi ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat dahil alam niya ang lahat kung ano yung ikakabuti natin o ikabubuti natin. Kaya salamat sa ating Panginoon. So, all things work together for good. Sa buhay ng mga anak ng Diyos, lahat ay para sa ating ikabubuti. Sa mga taong tunay na umiibig sa Kanya, sa mga taong tunay na kumikilala sa Kanya, so meron tayong perspective na ang lahat ng ito ay hawak ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay kontrolado ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Okay, ngayon po mga kapatid, dadako po tayo sa ating exhortation and ito po ay isang series. At gusto ko pong dalhin ko kayo sa Galatians. So, very familiar po sa atin ang Galatians 5:22 to 23. At dito po magiging nakasentro ang ating exhortation. Mula po ngayong Miyerkules at sa mga susunod, kung kailan po tayo mabibigyan ng pagkakataon makapag-exhort. So, samahan niyo po ako sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23 as our launching passage or text dito po sa ating exhortation. Aklat po ng Galasya, Kabanata 5, talata 22 hanggang 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And against such things, there is no law. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa gabing ito muli na inyo pong pinagkaloob sa amin upang pag-aralan ang inyo pong salita. At patuloy, O Diyos, hindi lamang kami po ay mapaalalahanan ng inyo pong salita, kundi kami po ay patuloy na baguhin ng inyo pong salita sa tulong po ng Santong Espiritu, kung paanong ang Espiritu ay sumasa amin, Panginoon, at makapangyarihang gumagalaw sa buhay po namin. Kaya, O Diyos, pangunahan niyo po ang inyo pong tagapagsalita at itago po ninyo sa likod ng inyo pong kapanalan. Tanging kapahayagan po ninyo lamang ang aming mapakinggan. At sa iyo pong lingkod, O Diyos, patawarin niyo po ako sa akin pong mga pagkakasala. At ang bawat isa na maabot ng iyo pong salita, patuloy po, sumunod lamang sa iyo pong kapahayagang ito, Panginoon. Salamat pong muli, purihin ka sa pangalan ng inyo pong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, may counting twist po itong ating series kasi ang umpisa po natin ay doon sa huli. Okay? So, bakit self-control? Kung mapapansin po natin, so the virtue of self-control, which is a series in the fruit of on the fruit of the Spirit. Bagamat ang nasa unahan po natin is love or pag-ibig. But I would like to start with self-control bago po natin puntahan yung una, which is yung love. Kasi lahat ng yan is based doon sa unang binanggit. So yung fruit of the Spirit o bunga ng Espiritu is considered po yan as kumbaga yan ay magkakasama. So hindi po ibig sabihin na iisa lang ang fruit of the Spirit, iisa lang. But itong bunga ng Espiritu is kapag yan ay nasa atin, lahat yan ay nasa atin. So hindi po pwedeng isa lang o alinman doon sa binanggit, doon sa fruit of the Spirit ang meron tayo. Kasi nasa atin ang Santong Espiritu. Okay? So ngayon po mga kapatid, dito po sa ating series about the fruit of the Spirit, our objective is to practice the character traits
of a new nature faithfully, consistent with our calling as believers or Christians. So, para tayo ay magkaroon ng kasanayan sa kung paano po natin mailapat lahat ng mga bunga na binanggit po dito sa talatang ito. At ang sabi dito is, it is consistent with our calling as believers or Christians. Tayo po ay tinawag ng Panginoong Hesus at ang Santong Espiritu na Kanya pong ipinangako na magiging tatak ng ating pagkahirang ay hindi lamang po katibayan ng ating kaligtasan, kundi ang Espiritong ito ay persona na Diyos, sabi dito, sa Biblia, na siyang nag-ooperate sa atin. Kung kaya't meron po tayong kakayanang gawin ang mga bagay o mga katangian o maipakita natin ang mga katangian ayon sa bagong kalikasang ating tinanggap mula sa Panginoon. Kaya dito po makikita natin as our proposition, the fruit of the Spirit is the change in our character that comes about because of the Holy Spirit's work in us. So, pag sinabi po nating bunga ng Espiritu, hindi po ito bunga ng ating mabuting gawa. Hindi ito bunga ng ating pagiging religious. Kaya tayo may mabuting katangian. Kaya meron tayong pag-ibig o kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kabaitan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili dahil sa ating sariling pagsisikap. We know that salvation is of the grace of God. So ito ay biyaya sa atin ng Diyos, ito ay kaloob ng Diyos. Therefore, itong mga katangiang ito, itong mga bungang ito, ay buhat din sa Panginoon. Kung kaya't sa buhay natin bilang mga Kristiyano, hindi maaaring wala ito sa atin. Sapagkat pinatotohanan po ng Biblia na ito ang bunga ng isang nakakikristo. So, kung tingnan na po natin muli ang talata, sabi dito, but the fruit of the Spirit. Subalit ang bunga ng Espiritu in contrast to the works of the flesh. Kasi ang context nito is ano ba ang kaibahan ng nakikristo sa isang tao na wala kay Kristo, na wala sa kanya ang Espiritu. Sapagkat para sa kanya, sabi dito, ginagawa niya kung ano ang dikta ng kanyang laman. So, sabi po doon sa verse 16, di po ba? Walk by the Spirit, I say, and you will not gratify the desires of the flesh. So, yung flesh at yung desires nito is baligtad doon sa desires na meron po ang isang nakikristo. Na kung saan sumasa kanya ang banal na Espiritu. Kasi yung desires po na tinutukoy dito is yung tinatawag nating evil desires or evil passions. So yun po yung salitang desires dito po sa verse 16 na kung saan ay ang tinutukoy is of the flesh o sa laman. At binanggit nga po in verse 17, from verse 17 pababa kung ano-ano ang mga gawa ng laman. So sabi po dito sa 19, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So lahat ng mga gumagawa nito ay hindi makapapasok sa kaharian ng Panginoon. So, ibig sabihin, mahalaga din sa isang tao kung paano niya gawin ang isang bagay. At ito ang magdedetermine kung siya ba'y sa Diyos o hindi. Kung siya ba ay lumalakad ayon sa Espiritu o ayon sa kanyang laman. Ngunit, makikita naman po natin sa ating talata, ito naman ang bunga ng Espiritu, kabaligtaran kung ano ang gawa o gawain ng laman. Kaya, again, the fruit of the Spirit is the change in our character that comes about because of the Holy Spirit's work in us. So, ang nasa likod nito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Philippians chapter 2 verse 13, ang sabi po dito, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure.
It is God who works in us. Okay? It is God who is at work in us. Hindi po tayo ang nag-ooperate sa ating sarili. Kaya tayo po ay sumusunod sa batas ng Panginoon. Tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. But it is because God works in us. Ang Diyos po ang nasa likod nito. Believers are now under the Spirit's enabling. So, ang Espiritu po ang nagbibigay sa atin ng kakayanan upang, sabi dito, to will, so that is godly desires, and to work, that is godly practices. Magkaroon tayo ng pagnanasa na kalugod-lugod sa Diyos at kasanayan na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sabi dito, for His good pleasure. Therefore, our way of life has become new. Kaya tunay na binago ang ating buhay. Kagaya ng sinabi po in 2 Corinthians 5:17, all things have become new. At ngayon po mga kapatid, makikita natin, self-control. So why self-control? Bakit may pagpipigil sa sarili na bunga ng Espiritu at ito ay mahalagang makita at naisasagawa po natin o nailalapat po natin sa ating mga buhay. So ito po ang ating points. Meron po tayong dalawang mahalagang punto, mga kapatid. But before that, gusto ko pong ituloy po yung pagbasa dito. Sabi dyan is, why self-control? Because though we are now a new creature in Christ, our bodies are still vulnerable to commit sin. Ang katawan natin ay nandun pa rin ang possibility na magkasala. Propensity to sin. Kaya titingnan po natin kung ano pong sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpipigil sa sarili. Ang ibig sabihin po ng self-control or pagpipigil sa sarili, so sa King James po, ang ginamit pong salita dito is temperance. Self-control is the ability to control oneself, which includes moderation, constraint, and the ability to say no to our baser desires and fleshly lusts. So yun po ang ibig sabihin ng pagpipigil sa sarili. Marunong tayong humindi sa kung ano ang gusto ng ating laman. Sa kung ano ang gusto ng ating isip na makalaman o makasarili. We learn to say no. Okay? Marunong tayong humindi sapagkat alam nating ito ay kasalanan. Alam nating ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Alam nating ito ay karumihan sa harapan ng Panginoon. Okay? Kaya sabi diyan, that is the ability to control oneself. Not to lose control. Hindi yung parang wala ka sa sarili. Ano po ang tendency ng isang taong wala siyang control sa kanyang sarili? Anong tendency na pwedeng magawa ng isang tao? So, maaari siyang makasakit. Maaari siyang makasira. Maaari siyang makadistract ng buhay ng iba. So, for instance, yung mga nababalita po nating umaakyat sa poste dahil sa depression. Ano po yung epekto noon? So, nagkakaroon ng public, kumbaga yung attention, di ba? Nakukuha niya yung attention ng publiko. Tapos, kailangan patayin yung supply ng kuryente. So, may mga, sabi nga, maapektuhang mga bahay. Di po ba? Dahil doon sa ginawa ng tao na yon. Although, sabi doon, sa part niya, hindi niya kayang pigilin ng kanyang sarili. Kung ano yung gusto niyang gawin. Kung ano yung dikta ng kanyang isip. O umakyat ka dyan sa posting yan. Umakyat ka dyan sa transmission line na yan. Tumulay ka doon sa tension wire. So, kung ano yung gusto ng isip niya, ginagawa niya. Diba? So that is losing control. At wala po yung nagbibigay sa kanya ng kakayanan para kontrolin niya ang kanyang sarili. Kaya ito po ay isang biyaya po sa atin. Meron pong nag-restrict sa atin para hindi natin gawin kung ano ang hindi dapat. Kaya isa din sa ating object ng ating worship
is ang Santong Espiritu. Di ba? At ang Santong Espiritu ay patuloy na nagko-convict sa atin kapag nawawala po tayo sa self-control. Di ba? Pagka minsan ay hindi na natin mapigil yung sarili natin, nakakapagbitaw tayo ng imik na hindi maganda, nakakapaggawa tayo ng mga bagay na hindi tama, kasi kung ano yung sabihin lang ng isip natin na hindi pala kalooban ng Panginoon. So, yun yung mga possibilities na mangyayari. Ano po? Kaya, we're going to look at some important things in the scripture about self-control. And here, makikita natin there are two important things. Ano po? So, first is the need for self-control. Bakit natin kailangan ng pagpipigil sa sarili? Kung paano natin tinanggap ang mabuting balita sapagkat nakita natin ang pangangailangan natin ng isang tagapagligtas. Gayon din ang pangangailangan natin sa pagpipigil sa sarili na isa sa mga bungang binanggit doon po sa talata. So first, bakit natin kailangan? So samahan niyo po ako in Romans chapter 7 from verse 21 to 25. Okay, ito po yung aking memory verse kanina, ano po? But from verse 24, ano po yung ating memorize? Romans chapter 7, verse 21 to 25. Okay, sabi dyan, so I find to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. For I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law, waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. So ano pong sinasabi dito ni Apostle Paul? Mayroon daw dalawang law na sinusunod siya. Yung isa, ayon sa kanyang kalooban, which is the law of God. Pero yung kanyang katawan, ibang batas ang sinusunod, ibang law, that is the law of sin. Kaya sabi niya dito sa verse 24, wretched man that I am. Diba? Wretched man that I am, and who will deliver me from this body of death? Sino ang makakapag-alis sa akin mula sa kamatayang ito? From this body of death, itong katawang ito ng kamatayan. But thanks be to God through our Lord Jesus Christ. So then I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. Pero hindi po ibig sabihin na sinasang-ayunan ni Pablo yung paglilingkod ng kanyang katawan doon sa tinatawag nating law of sin. Because ito ay taliwas sa batas ng Panginoon, which is the law of faith o pananampalataya. Kaya sabi dito, there is an inside tug of war that we struggle at. Alam niyo po yung tug of war? Yung dalawang kupunang naghihilahan at kung sino yung mas malakas na makakahila dun sa kabilang team, so siya yung mananalo. So ganito din yung sitwasyon po natin. Ano po? And this is for a life. Sabi nga for a lifetime. Ito'y panghabang buhay nating mararanasan. Habang tayo po ay nasa lupang katawan, meron pong tinatawag na inside or inward tug of war. It's between your flesh and the spirit. Sa iyong espiritu at sa iyong laman. Kasi yung espiritu, binuhay ng Diyos. Pero ang iyong katawan, nagkakasala, buhay na nagkakasala. Okay? So that's the first reason bakit natin kailangan magpigil. Kasi kung hindi tayo magpipigil, anong mangyayari sa tug of war na ito? Ang mananalo is yung laman. Pero pag tayo ay nagpa-ilalim sa Santong Espiritu, humingi tayo ng gabay sa Panginoon, so iba po ang mangyayari. Diba? We can control. Sabi nga, mapipigilan po natin. Kaya there's an inside tug of war that we struggle at, and believers struggle with sin to some degree throughout their whole lives, but they can and should continue in holiness by the power of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, lagi tayong manalangin sa Panginoon. Panginoon, ang kahinaan ko, tulungan niyo po ako. Panginoon, mahina po ang aking katawan. Madali po akong makapagsalita ng hindi maganda. Madali po akong sabi nga, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Emotionally, maaaring hindi natin mapigilan in a way na dahil sa hirap, di po ba? But, nasabi dito, nasa atin ang Santong Espiritu at ang Santong Espiritu ay nagbigay sa atin ng pagpipigil sa sarili. Okay? So, the first reason is yung ating laman.
Kaya kailangan natin magpigil. Hindi yung pinipigil natin yung nais ng Panginoon para sa atin. Kasi yun ho ay buhay ng isang hindi mananampalataya. Pero, tayong nasa Panginoon na, ang dapat nating pigilin, isang ating laman. Na alam nating makasalanan. Next is there is an outside evil world system that still attacks Christians. Sanlibutan. Meron tayong kalaban, kaya dapat din tayong magpigil sa ating sarili. At sa pagpipigil natin, maaaring itong mga nasa sanlibutang ito ay tumalikod sa kanilang kasalanan at manampalataya sa Panginoon. Kaya importante ho ang ating pamumuhay, hindi lang ho yung ating paniniwala. Kailangan yung buhay natin mismo ang magiging front sa mga taong nasa mundo, hindi yung paniniwala lamang natin. Kasi yun po yung ginagawa ng iba. Sa paniniwala lang. So Ephesians chapter 6 verse 12. Believers wrestle not against flesh and blood, for we are not wrestling against flesh and blood, but against the rulers, authorities, cosmic powers over this present darkness, and spiritual forces of evil in the heavenly places. So nahaharap po tayo sa isang labanang hindi ho pisikal, kundi ito po ay isang spiritual na laban. Ang kalaban po natin ay hindi ho ang laman at dugo, sabi dyan, hindi lamang ang laman, kundi ang mga nasa likod din po nito. The authorities, the rulers, the cosmic powers, ang mga makapangyarihan na nasa likod nito, and spiritual forces of evil. Masasama. Pag hindi ho tayo nag-exercise ng self-control, ano pong mangyayari sa atin? Pertaining po dito sa bahaging ito. So magiging worldly tayo. Magiging makamundo tayo sa ating pag-iisip. Magiging makamundo tayo sa ating practices. Yakap lang natin ang Biblia, pero ang buhay natin hindi talaga totoong yumayakap sa Biblia. Kagaya tayo ng sinabi ng Panginoon na laging namumutawi sa ating bibig ang Diyos, pero ang puso ay malayo sa Kanya. At ang ating pagsamba ay walang kabuluhan. So kapag hindi natin sinanay ang ating sarili, hindi ho natin in-exercise ang bungang ito, yung pagpipigil sa sarili, wala na ho. Sabi nga, patungo tayo sa pagiging makamundo na ang sabi po ng aklat ng Santiago ay kaaway ng Diyos. Okay? So that is number 2. And number 3, there is the enemy alongside us. May kaaway na nasa likod ng sanlibutan at ng ating laman. Ano po? So, yan po yung ating kaaway. 1 Peter 5:8 encourages us to be sober and vigilant because he is just around the corner, seeking our defeat, to lose control of our thoughts, our words, and our actions. If we lose control of our tongue, it's about time na siya po ay aatake sa atin. Kapag tayo po ay hindi nakapagpigil ng ating kaugalian o kahinaan, kikilos po siya. Kasi yan po ang hinihintay niyang pagkakataon. Hinihintay niya na magkaroon ng entry point sa ating pagkatao o sa ating mga kahinaan para tayo po ay masira at matalo sa ating katawan. Although alam naman po natin na hindi ho maaagaw ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, but at some point, maaaring madaig po tayo ng ating laman kung hindi po tayo magpipigil sa ating sarili. That's why this is, sabi nga, necessity. Hindi po ito isang palamuti sa isang Kristiyano. Ito po ay necessity sa isang Kristiyano. Amen? So that is the need for self-control because of the flesh, of the world, and of the adversary or Satan.
Next, number 2 or last, pangalawa po, is the net results of self-control. Hindi lamang na kailangan natin ang pagpipigil sa sarili, meron itong kapakinabangan sa atin. At meron po itong resulta na maituturing po nating mabuti at kagamit-gamit sa buhay natin bilang mga Kristiyano. First is that it naturally leads to perseverance. Hindi tayo magiging mapagtiis kung hindi po natin munang i-exercise ang pagpipigil sa sarili. Hindi ho ibig sabihin pagtitiis agad. Kung walang test, kung walang pagtitiisan. Kailangan nandun po yung self-control before we learn to be perseverance or to be patient. So sabi po dito sa 2 Peter chapter 1 as our cross-reference, 2 Peter 1 from verse 5. Simulan ko po ang pagbasa sa verse 5. Sabi dito, for this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue. Okay? So hindi po ibig sabihin na tayo magdadagdag sa ating pananampalataya para mas maging evident yung ating pananampalataya, kundi since na itong pananampalataya natin ay mula sa Diyos, kailangan nakikita ho itong mga sumusunod. Virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness. So that is perseverance sa ibang translation. And steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. So yung progression, ano po? Na tayo ay tumatahak sa landas ng katuwiran at kabanalan. So, hindi ho tayo matututong magtiis kung hindi po natin uumpisahan sa ating self-control o pagpipigil sa sarili. Na ang kapangyarihang nasa likod nito is ang banal na Espiritu. Okay? First, it naturally leads. Okay? Speaking of, sabi dito, natural. Ito ho ang normal o likas na result ng pagpipigil natin. Meron itong bunga na mabuti sa atin. Kaya ang tunay na Kristiyano ay nagtitiis. Hindi lang bilang isang hindi mananampalataya na kapag wala ng salapi, kaya siya nagtitiis kasi wala na siyang kumbaga source kung paano niya mabibili yung gusto niya. So hindi yung pagpipigil in a way na wala siyang kumbaga kulang ang kanyang hawak. Di ba? Pero tayo nasa Panginoon, we are filled with the fullness of God. Baliktad, di po ba? Sa spiritual na bahagi tayo pinuno ng Panginoon at sa kapunuan pong ito, tinuturuan po niya tayo na pigilan natin ang ating laman at pagtiisan natin. Kaya yun po yung tinatawag nating pagkaalipin sa Panginoon. Hindi po ito freedom to sin. Kagaya po ng sinabi sa Romans chapter 6. Amen? Ang pagkaalipin po natin ngayon ay pagkaalipin sa Diyos. Hindi pagkaalipin sa laman. Kaya lustay, sabi nga, kahit walang hawak, bili. So, hindi. Meron tayong self-control. Okay? Next, it frees us from a guilty conscience. Ayaw mong laging nagigil. Sabi nga, lagi kang nakukonsensya sa iyong ginagawa, then stop. Control yourself. Kung ayaw mong nabubuhay ka sa guilt o nabubuhay ka sa iyong kumbaga sa iyong conscience na lagi kang may nagagawang mali sa Panginoon.
That's why there's the self-control na biyaya po sa atin. Okay? Lagi tayong hirap, sa buhay. Hirap din tayo sa ating sarili. Panginoon, ang dami ko ng pagkakamali. Panginoon, ang dami ko ng pagkukulang sa iyo. Hindi naman tayo natututong magpigil. Diba? And last, it encourages us to fulfill our duty as bondservants of Christ. 2 Timothy chapter 1 verse 7, ano pong sinabi ni Apostle Paul kay Timothy? Ang espiritu na tinanggap natin sa kanya ay hindi espiritu ng fear. Diba? For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. Kasi mahina po nung panahong ito si Timothy sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. So, in-encourage po siya ni Apostle Paul, ang espiritong ibinigay sa iyo ay hindi espiritu ng pagkatakot, but of love and of power and self-control. Kaya yung self-control na nakikita kay Timothy, gagamitin ng Panginoon sa kanyang paglilingkod. Maging effective siya sa ministry. Maaaring self-control na meron po tayo, gagamitin din ng Panginoon para maging effective din tayo sa ministry. Kaya all things work together for good, mga kapatid. Bagamat mahirap sa ating sarili, mahirap sa ating laman. Di ba? Kaya it encourages us to fulfill our duty as bondservants of Christ. Instead, hindi ho ibig sabihin na kaya niya tayo tinuturuan magpigil sa sarili natin, ayon ng Diyos. In a way na parang kung ano yung sa tingin natin ay tama, sa lahat ng pagkakataon ay ayon ng Panginoon. Siyempre, alam naman natin that lahat ng bagay nangyayari sa ilalim ng kamay ng Diyos. At ang Panginoon din ang nagbibigay sa atin ng karunungan na tukuyin ang mga bagay na dapat maging maingat tayo at mga bagay na dapat pinagsusumikapan po natin. Na i-exercise po ito. Okay? So actually, maiksi lang po ito, pero makikita ho natin yung message, na talagang hindi ho maaari na sa buhay ng isang Kristiyano hindi siya nagpipigil sa sarili. O hindi siya nabubuhay sa pagpipigil sa sarili. Okay? Kaya this is the virtue of self-control. Nabiyaya po ng ating Panginoon at patuloy po na may pakita po natin at may pamuhay po natin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa gabing ito, sa mensaheng inyo pong inihatid sa amin. Salamat po sa inyo pong pagtuturo na patuloy kaming sumunod ayon sa kalooban po ninyo, sa dikta po ng inyo pong salita, at ayon po sa patnubay ng Santong Espiritu, bilang isa sa mga bunga nito, O Diyos, na kami po ay patuloy na mabuhay ng may pagpipigil sa aming sarili, na alam naming maaaring ito po ang ikasisira ng aming image, Panginoon, ng aming testimony bilang inyo pong mga anak. At ang ipursu namin ay kung ano po ang nais ninyo pangarap po sa amin. Kaya purihin ka, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.